Ating ipagpatuloy ang Batangas Travel 2024 kwentuhan ulit. Ayan, pagkatapos namin kumain ng Batangas Lomi sa Batangas Grand Terminal, na-decision na namin umikot para bumili ng halo-halo. At nakita nga namin tong Lomi na noodles na ginagamit nila. At after nyan, umorder na kami at nakabili na agad kami ng halo-halo. Sobrang laking pagsisisi talaga namin na bumili kami ng halo-halo dahil walang kalatoy-latoy. Tingnan mo, puro yellow lang talaga yan. And now I understand why Batangas is famous sa Batangas Lomi and not sa halo-halo. Dahil tingnan mo yung halo-halo, sobrang laking sayang talaga ng pera dahil puro yellow lang talaga and then wala talagang kalasa-lasa. But nothing to worry about. Let me know guys kung meron kayong masarap na alam dyan na halo-halo sa Batangas para matry natin, Pero this one, hindi talaga siya papasa talaga. Walang kalaman-laman at walang kalasa-lasa. But again, kinain at ininom na rin naman namin to kasi nga bayad na rin, sayang yung pera eh. Then, dumiretso na kami doon sa sakayan ng Mabini or Mapatingloy. May pila dyan ng jeep, dyan mismo. Ang pamasahe mula dyan papuntang Mabini around 75 pesos. Ang mahirap lang nito guys dahil punuan ng jeep. Hindi aalis at hanggat hindi mapupuno. Kaya kung walang pasahero, mag-aantay talaga kayo hanggat mapuno. Ang terminal ng jeep, sabihin nyo lang baba kayo sa BDO. Sabihin nyo lang sa driver na magpababa kayo sa crossing ng BDO. Yan na yung pinaka-landmark. From there, I'm not really sure kung meron masasakyan mga tricycle papuntang Mabini. Pero kami kasi, sinundo kami ng pick up ng kakilala at kaibigan naming si Brian. Doon kami sumakay sa likod nila. Tapos yung mga bahay ay nasa loob naman. So medyo mahaba-habang biyahe rin. I'm not really sure kung may masasakyan dyan. Kasi may mga nakikita akong tricycle. Pero doon sa BDO, wala akong nakikitang pila. Let me know sa comment section kung meron at magkano ang pamasahe. And we are about to arrive mismo sa Arco. Yan na yung pinaka-landmark nila na Mabini, yung Welcome Mabini, yung Arco na yan. Diyan sa gilid may mga mabibilhan na 7-Eleven at mga tindahan. At bumaba na lang muna kami saglit kasi nga bibili muna kami ng pagkain at may inom dahil sobrang napakainit talaga ng panahon. And we drove again papunta na diretso sa aming accommodation na resort. At ito na nga yung resort na doon kami mag-i-stay. Meron silang room na 1,800 good for 2 and then meron din silang 2,000 na good for 3. Along the beach lang talaga to. And then meron silang tiki bar na parang location na pwedeng tumambay kayo dyan ng malala at mag-inom. So dyan kami mag-inom mamayang gabi at mag-barbecue. So you can really feel the tiki vibes along the beach and then mga bamboo handicraft, yung mga furniture dito. At napakaswerte talaga namin dahil solo namin itong resort na to dahil walang ibang guest na nag-book at that time. Exclusive lang sa amin kasi nga kakilala ng kasama ko yung may-ari ng resort na yan. Since walang ibang guest, na-enjoy ko yung paglakad-lakad ng mismong buong resort dahil wala masyadong tao at hindi maingay. And ayan, ito yung harap ng beach. Pag lumabas ka mismo sa gate, kasi may bakod na rin naman para secure at hindi mapasok kung sino-sino. Yung naka-blue pala ay yung may-ari ng resort at saka yung naka-black si MJ yan at saka si Noy yan. Na-excite ako dito sa location na to dahil napatagal ko lang hindi nakapag-beach talaga at makakita ng medyo tropical vibes na paligid. Ayan plus si Brian. Yan, yung location dyan kami mag-iinom at mga barbecue at magkwentuhan mamayang gabi. I'm so excited talaga. Then let's go sa ating accommodation dahil ayusin muna natin yung gamit. Yung left side guys, diyan kayo pwedeng maligo, diyan kayo pwedeng magluto, kumain. Common area yan, may freezer, may lutuan, may mga utensils. Kaya ang nadalhin nyo lang talaga ay pagkain na lang talaga. Pwede ka na rin magsaksak kasi may freezer diyan. And then let's go, let's take a look sa ating pag-estayan. So, yung size na yan, diyan kami mag-stay. That's amounting to 1,800. That's good for 2 overnight. Dalawa kami ni Kiara ang magstay dito. May kasama na siyang CR. But then, actually, aircon din naman siya pero hindi naman talaga overnight magstay kayo dito sa loob kasi nga outdoor kayo eh. And then this is the comfort room. Uy, that is spacious. Ang laki dito oh. Medyo wala lang talagang furniture. Nasa walang upuan. Sa higaan lang talaga siya. At mag-aayos muna si Kiara at ako. Dahil nga excited na kami dahil lalabas kami dahil mamalengke kami sa bayan. Ayan, inunan niya yung aircon dahil napakainit. Naku! Pamintuan! Pamintang durog! Ay, may dala ka speaker, mabuti na. Hindi pa nakakainuhin. Hindi pa nakakainuhin.
Right after namin makapaghanda, makapag-ayos, makapag-relax at makapagkulitan na, dumiretso na kami sa kabilang resort kasi yung accommodation namin, separate ito. Yung resort na to ay dito kami mag-i-scuba. Ito yung Anilao Scuba Dive Center. Dito kami mag-scuba dive the next day. Pero yung pinagsistihan namin sa kabilang resort, magkakakilala lang din kasi ni Brighto eh. So, doon kami pinapa-stay doon sa kabilang resort kung saan kami nagkulitan dahil nga tahimik doon kasi dito maraming guest. Baka daw kami ang mag-ingay. Actually, kami yung maingay talaga doon sa pinagstehan namin kaya doon na kami nilagay talaga. Pero ito mismong Anilao Scuba Dive Center, napakadami ditong rooms for rent. So, itong kahabaan na to sa kanila yan. So, meron, yan yung common area dyan. Along the beach lang din talaga to. So, yan yung mga gamit nila na mga tangke para sa scuba dive. And sila mismo nag-offer ng lesson and ng mismong facility sa scuba talaga kung gusto matuto at makaranas. Sa kanila ditong bangka na to. And dito kami muna mag-i-stay dahil makipagkwentuhan muna kami sa may-ari dito dahil kilala nga. Ito nga may aso. Alam mo yung aso na to na si Rambo ba to? Ayan si Rambo. Sobrang naamoy niya talaga ako na amoy aso din ako. Sinasabi na nga lang nila yan na welcoming committee dahil wini-welcome daw talaga nila yung mga guests nila dyan. Siya yung taga-welcome kaya wag matakot. Parang gusto ko na maligo. And that was really fun experience in the afternoon dahil maaliwalas yung panahon. Naglalakad lang kami dyan mula sa Scuba Dive Center pabalik doon sa aming resort na pinagstehan. Dahil nga kabila lang naman pwedeng lakarin along the beach while we're preparing papuntang palengke. Nag-enjoy muna kami ni Kiara ng kayaking dahil nga nakahiram kami ng kayak that exactly for free. Nanghiram lang kami sa may-ari doon sa kabilang resort dahil nga alam naman nila na mag-i-scuba kami the next day. So, I must say, that's an advantage of having a connection. Pero sa totoo lang, hindi talaga kami nagpakasasa dyan. For aesthetic at saka picture lang talaga yung kayaking na yan. And that's it for now. That's my story. My name is Tanchong or Buddha. See you in my next vlog. Later, alligator.